Van's sharp memory. Thea immediately threw herself on the bed when she got home. This is what she loves about living alone. Kapag nasa bahay siya, paniguradong pakikialaman na naman ng mami niya ang paghiga niya. She would always want her to change clothes. Napaka-metikolosa. Pati mga damit niya ay pinapakialaman. Kaya kasundong-kasundo nito ang kapatid niyang fashion designer. Siya naman kasi walang pakialam sa damit, basta komportable siya, ay okay na sa kanya. She doesn't like men drooling over her. Ayaw niya nang binabastos siya dahil lang sa suot niya, kaya hindi siya masyadong nagpapakita ng balat. Speaking of binabastos, she closed her eyes forcibly and inhaled deeply. Naalala na naman kasi niya ang sinabi ni Vance kanina bago sila lumabas ng laboratory. She felt uncomfortable about it. Kaya noong nakalabas sila ay sinabi niya rito na hindi siya komportable sa mga ganoong banat nito. She expected a wide grin or another joke from him, but he just said, "Okay," and never spoke again. Sa pangalawang beses, pakiramdam niya ay iniwan na naman siya nito sa ere dahil sa pananahimik nito. Nagsalita lamang ito nang makabalik na sila sa VLF building. Sinabi lang nitong kailangan niyang bumalik ng isla at magstay doon ng 1 linggo para makita ang proseso sa loob at kung ano ang dapat pang gawin para mapaganda ang laboratory. She wasn't able to sleep that night, so she just prepared her luggage for a weekly long at the island. Tinawagan na rin niya ang mga magulang dahil baka puntahan siya ng ina sa kondo. Kapag hindi siya madatnan doon, paniguradong makakarinig na naman siya ng litanya. At 27, pinapagalitan pa rin siya nito kapag hindi siya nagpapaalam. Kahit noong nasa abroad siya at namamasyal sa ibang bansa, nagagalit ito kapag hindi niya pinapaalam sa kanila at makikita na lang ang mga picture niya sa social media. "I am still your mother, Thea Kimberly Samaniego," she would always hear her mom say. Kaya kahit nakabukod siya, pinapaalam niya pa rin kung saan siya nagpupunta. Sinabi na lamang niya na may in-house training siya para sa bagong trabaho. She didn't give her mom a chance to ask question. Baka ma-excite ito kapag nalamang sa VLF Empire siya magtratrabaho. Maaga siyang nagpunta sa VLF building dahil hindi naman niya tinanong kung anong oras sila pupunta sa isla. Naghintay tuloy siya ng halos 3 oras sa loob ng opisina ni Vance. Pabalik-balik pa ang sekretarya nito para itanong kung okay lang siya. Hindi naman daw kasi nagsabi si Vance na malilate ito at ayaw din nitong natatawagan sa umaga. Naglakad-lakad na lamang siya sa loob ng malawak nitong opisina. Unang nabungaran ang table nito na may 2 magkaharap na upuan sa harapan pagpasok ng opisina. May living area ito sa right side na may mahabang couch at 2 single couches. May nakamount ding TV sa wall. Sa kanan pa ulit ng living room ay may dining area din at maliit na kitchen area. The kitchen counter served as a division, para yung kondo niya lang. She was busy looking around nang makarinig siya ng mahihinang pagtawa. Agad siyang napatingin sa may pinto. She stood frozen. Kitang-kita niya kasi ang biglang paghalik ng babae kay Vance. She blinked twice thinking that she's only imagining things, but their kisses all the more became hotter. Pinamulahan siya ng mukha at hindi agad nakagalaw. Napalunok siya ng ilang beses. Her heartbeats are racing. If she won't announce her presence, she might see them having sex with her naked eyes. Just how horny is the green-eyed man? Singberde yata ng galaw nito ang mga mata. Pumikit siya ng mariin. She earned all her courage to fake a cough. Fuck! Sambit ni Vance nang mailayo ang babaeng kahalikan.
Agad itong lumingon sa kinaroroonan niya. "Thea!" kunot nitong sambit. Ngumiti siya ng alanganin. Tumingin siya sa babaeng kahalikan nito. She recognized the girl. She's a model. Madalas itong nag-model para sa mga gowns ng kapatid niya. Kara, Vance muttered, looking at the girl. The girl later shook her head. "Karina pala, please just leave. I'll call you." Dagdag ng binata. Parang nainis pa ang babae sa sinabi nito pero hinawakan na ito ng binata sa siko at iginiya paharap sa pinto. Walang nagawa ang babae kundi lumabas ng opisina. "I forgot to instruct my secretary. I'm sorry," saad ni Vance nang makita ang luggage niya. Napatango na lang siya. Akala niya ay magagalit ito. Naalala niya ang sinabi nito noon na sa susunod na makita niya itong may kaniig ay isasali na siya. Iyon pa talaga ang una niyang naisip. Sus! Ipinilig niya ang ulo at iwinaglit iyon sa kanyang isipan. Vance went to his desk and dialed on the phone. May tao itong tinawag na pumunta sa loob ng opisina. They were both silent for a moment, bago bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. "He's a pilot. He'll take you to the island." Hayag ni Vance nang makalapit ang lalaki sa kinaroroonan nila. Akala niya kasama si Vance pabalik ng isla. Hindi pala. Napatango na lang siya. Kinuha niya ang suitcase at tiningnan ang lalaki. He looks young. Sa tansya niya ay 25 years old lang ito. "Tulungan na kita." Agad na saad ng lalaki. Ngumiti ito sa kanya. She smiled and was about to hand him the suitcase when Vance suddenly stood from his chair. "Ako na," saad nito sa lalaki. Kinuha agad nito ang suitcase mula sa kamay niya. Pakiramdam niya ay nagregodon ang tibok ng puso niya sa pagdaiti ng kamay nito sa kamay niya. She inhaled deeply to calm herself. Bakit ganun? Dahil ba crush niya ito dati kaya may epekto pa rin ito sa kanya? She shrugged the thought off. Sumunod na lamang siya sa dalawang lalaki nang lumabas ang mga ito. "You'll be using my cottage at the island. The receptionist will usher you when you get there." Saad nito nang nasa rooftop na sila. Nauna na ang piloto sa chopper. Hindi niya alam kung ano ang isasagot kaya napatango na lang siya. Use this to access all the doors in the island. Hawak nito ang isang mahabang gold na kwintas na may pabilog na pendant. May barcode ang pendant. "Huwag ka lang papasok sa mga quarters ng empleyado ha?" Natatawa nitong dagdag. Napangiti siya. Somehow, it made the mood lighter. Aabutin na sana niya ang kwintas pero naglakad ito papunta sa likuran niya. Nahigit pa niya ang paghinga nang maramdamang isinusuot nito ang kwintas sa liig niya. She closed her eyes when she smelled his scent. It was manly but at the same time sweet and soothing to the nose. Kaya siguro madaming nahuhumaling rito. O baka naman humalo lang ang pabango nito sa pabango ng babaeng kahalikan nito kanina. Bigla siyang nawalan ng gana ng maalala ang nakita kanina. Pinigilan na niya ang sariling huminga hanggang sa mailagay nito ang pendant para hindi niya ito maamoy. Hindi siya nagsalita nang maglakad na ito papunta sa helicopter dala ang suitcase niya. He put it inside. Nang makababa ito ay saka naman siya sumakay. Nakatingin lang ito sa kanya. Pakiramdam niya ay may gusto pa itong ibilin. Pero hindi naman ito nagsasalita. She fixed her seatbelt. "Thea!" Napatingin siya sa binata nang magsalita ito. Nakatayo ito sa tapat ng pintuan ng chopper. "May ibibilin ka pa?" Lihim niyang pinagalitan ng sarili dahil sa pagkautal. Why is she so much affected by his presence? "I'll just call you up," sambit nito bago tumalikod. Nakita niyang huminga ito ng malalim bago tuluyang naglakad
palayo. Napapailing na lang siyang napasandal sa upuan. Vance said he'd call up Thea, but he never did. Ipinagkibit balikat na lamang iyon ni Thea at nag-concentrate sa mga ginagawa niya. Salita ng 5 chemical engineer sa pag-guide sa kanya araw-araw. For a week, she was able to know everything that she needs to know about the laboratory. Lahat ng equipments, machine, at mga products na ginagawa sa loob. Nakilala niya rin ang mga empleyado. Sila pala ang nag-o-occupy ng lahat ng suites and cottages. Libre ang lahat ng amenities sa isla. They can eat at the restaurant for free. May bar din kung saan sila tumatambay sa gabi na free din sa lahat. But the employees are disciplined. Hindi sila umiinom ng marami at nagtatagal doon dahil may mga trabaho pa ang mga ito kinabukasan. May mga motorboats din na pwede nilang gamitin papunta sa mainland ng Bataan kung may gusto silang bilhin. May mga ilang kasing empleyado na nagluluto sa kani-kanilang cottages. Pero kailangan sa private beach resort lang din ng mga Finlanda daong ang motorboat. They have 2 days off in a week. Yung iba umuwi ng Manila at sumasakay sa chopper pero kailangang i-arrange ng mas maaga dahil hanggang 20 lang ang i-accommodate for free every weekend. Yung iba namamasyal lang sa Bataan. Yung iba naman naiiwan na lang sa isla. There are around 150 people in the island. Hindi niya alam kung anong oras siya susunduin niyang chopper pero ibinaba na lamang niya ang suitcase sa living room ng cottage. Sa restaurant na lang din siya kakain ng breakfast habang hinihintay ang sundo niya. The kitchen in the cottage is filled with supplies pero hindi talaga siya marunong magluto maliban sa instant noodles at prito. Kaya sa restaurant lang siya lagi kumakain. Pati nga sa abroad dati at sa condo niya umaasa lang siya sa mga takeouts. How was your stay here in the island? Napahawak siya sa dibdib nang marinig ang boses ni Vance. Lumingon siya sa may kusina kung saan nanggaling ang tinig. Napalunok pa siya nang makitang naka-beach short lang ito at tumatagaktak pa ang tubig sa katawan. Anong oras ito dumating at nakaligo pa yata ito sa dagat? You're all set? Excited kang umuwi? Tanong nito habang nagsasaling ng tubig sa baso. Mas lalo siyang hindi nakapagsalita nang tinungga nito ang laman ng baso. She wanted to avert her gaze but the sight is too perfect to ignore. Yung abs ang nagdala. They look firm. Bumaba ang tingin niya sa waistline nito. It looked sexy. Bababa pa sana ang mata niya nang bigla siyang tinablan ng hiya. Hindi naman. Nauutal niyang tugon. Napatalikod siya at agad na naupo sa sofa nang tumitingin ito sa kanya. She uttered a silent prayer when he sat in front of her. Ibinabandera yata nito ang katawan. Anong oras ka dumating? Hindi ko narinig yung chopper na lumapag. Saad niya para ilihis ang ideyang pumapasok sa isip niya. These two are marine biologists. I didn't ride in a chopper. Ginamit kasi ng kapatid ko lahat. Tugon nito. Napatango lang siya. Is it okay if we travel by land pabalik ng Manila? Dugtong nito. Okay lang. May magagawa ba siya? Pero kailangan niya yatang magdasal para hindi niya maalala ang katawan nito habang nasa biyahe sila. Nakahinga siya ng maluwag nang tumayo ito. May kukunin ka pa ba sa kwarto? Is it okay if I use it? Maliligo lang ako. Saad nito nang makatayo. Kahit anong iwas ng mata niya ay napapasulyap pa rin siya sa katawan ng binata. Wala na, nakangiti niyang tingala sa mukha nito. Ngumiti lang ito at nagtungo sa hagdan. Sinundan niya ito ng tingin. Kulang na lang mapakagat labi siya. It took her a while to calm herself from the wonderful sight. Tahimik lang siya habang nasa passenger side ng sasakyan at bumibiyahe papuntang Manila. Hindi na naman kasi nagsasalita si Vance. Nag-breakfast lang sila kanina sa restaurant ng isla bago sumakay ng motorboat papunta sa private beach resort.
kung saan nakahimpil ang sasakyan ng binata. He wasn't speaking, so does she. Kahit gusto niyang magsalita, nahihiya naman siya magbukas ng usapan. Nagpasalamat pa siya nang tumunog ang cellphone niya. "Hey!" agad niyang sagot pag-angat ng tawag. It was her closest friend since college. Nagyaya kasi ito na lalabas mamayang gabi kasama ang 5 pa nilang kabarkada dahil sinabi niyang pabalik na siya ng Manila. 3 of them are already married pero go pa rin sa lakaran. "Tuloy tayo mamaya ha? Kumusta na pala kayo ni Vance?" agad namang tanong ng kaibigan niya sa kabilang linya. Napasulyap siya kay Vance. Nahihiya siyang napabaling ng tingin nang bangtagpo ang mga mata nila. "Oo, magkukwento ako mamaya," tipid niyang sagot sa kaibigan. "Pabitin? Ano, pinatulang ka na ba sa wakas?" Binuntutan pa nito ng malakas na pagtawa. She had to distance her ear from the phone para lang hindi mabingi sa pagtawa nito. Wala kasi siyang naililihim sa mga kaibigan. Her life is an open book to them. "Baliw, as if gusto ko," saad niya rito. "Whatever. I'll see you later, bitch," tugon lang ng kaibigan niya bago siya pinatayan ng telepono. Napapailing na lang niyang ibinalik ang cellphone sa bag. She saw Vance glancing at her. Agad din naman nitong itinuon ng pansin sa daan. "It was my closest friend from college. Lalabas kasi kami mamaya with some friends." Hayag niya kahit hindi naman nito tinatanong. Mukha kasi itong curious. Napatango ang binata. Was it Rose or Marjorie? Sulyap nito. She was taken aback. "Kilala mo sila?" Hindi makapaniwala niyang tanong. Napasulyap naman ito sa kanya nang may kunot sa noo. "They were our classmates," sambit nito. She knows that pero hindi naman sila kinakausap ng lalaki ni minsan at never din nila itong kinausap. So, she presumed they were invisible to him. "Alam ko kaya lang hindi ko lang ini-expect na kilala mo sila. I mean, kami," sambit niya. Vance smiled. "I can memorize the periodic table of elements including all their properties and origin. Shame on me if I can't even memorize the names of my classmates for 4 years, saad nito. Her jaw literally dropped at what he said. Itinikom na lang niya ang bibig nang sumulyap ito at ngumisi ng matamis. Napalunok siya. He looked so handsome when he smiles. "You have 4 other friends, right?" Tanong nito. Napatango siya. She was about to name them but he immediately spoke. "Leia, Candice, Hannah, and Shen," sambit pa nito. Breather. Out of courtesy, inibita ni Thea si Vance para mag-snack sa cafe malapit sa condo tower niya. Pero tumanggi naman ito. He said he still needs to go somewhere. Nahiya tuloy siya dahil sinundo siya nito. Busy pala ito. Pwede naman kasi sanang ipinagpaliban na lang niya ang pag-uwi hanggang sa mayroon ng available na chopper para sumundo sa kanya. She doesn't want to think that he's treating her special but she can't help it. Kilala pa kasi nito kung sino ang mga kaklose niya noong college sila. But that should not be her concern. Alam naman niyang maraming babae si Vance. Ayaw na niyang dumagdag pa. That realization gave her headache kaya itinulog na lamang niya ng ilang oras bago nakipagkita sa mga kaibigan niya sa bandang hapon. As usual, her friends are very inquisitive. Hindi siya tinantanan hanggat hindi siya nagkukwento ng tungkol sa pagkikita nila at pagka-hire niya sa kumpanya ni Vance. Kilig na kilig din kasi ang mga ito sa lalaki kahit ang tanda-tanda na nila. They never believed the rumors about Vance when they were in college. Kahit na ikwento niya na nakita niya sa library noon. Hindi naman daw kasi nila nakikitang nakikipag-usap sa mga babae si Vance. Hindi pa nakontento sina Candice at Rose, sumama pa talaga sa kondo niya para makitulog. Baka may maalala pa daw siyang ikwento.
Kapareho niya kasi ang dalawa na single pa rin. Kaya naman ayos lang na magpunta kung saan-saan. Gusto rin sanang sumama ni Marjorie pero tinawagan na ito ng asawa. 11:00 na ng gabi sila naghiwa-hiwalay. Rose immediately rummaged her closet. Kumuha na ito ng pamalit na damit. Kasize niya lang kasi ito at sanay na silang nanghihiram ng damit kapag nakitulog sa pad ng isa't isa. Kahit noong college pa. Candice brought her own clothes. Dinaanan nito kanina sa bahay nito bago sila tumuloy ng kondo niya. They were busy watching a movie while laughing at some anecdotes when her phone rang. Inabot agad ito ni Rose at nanunod yung tumingin sa kanya. New number, baka si Baby Vance na yan. Tudyo nito habang ibinibigay ang cellphone sa kanya. Agad nitong hininaan ang volume ng TV at lumapit para makinig. "Hello?" she said. "Did I disturb your sleep?" Her heart leaped. It was really Vance. Itinulak niya ang mga kaibigang sobrang lapit sa telepono. Nanunudyo naman itong tumingin sa kanya at nagbantay sa harap niya pati si Candice ay nakisali na rin. "No, I'm actually watching a movie." Walang sound ang pagtawa ni Rose habang pinipigilan siyang tumayo mula sa sofa. Hinayaan na lamang niya ang mga ito. "Really? What movie?" "Bakit napatawag ka?" tanong niya sa halip na sagutin ang tanong ng binata. Ang laki kasi ng ngiti ng dalawang nakikinig sa usapan. Kapag sinagot niya ang tanong baka mapatili ang mga ito. "Yeah, about that, I won't be in the office on Monday," Vance answered blandly. Nagpapaalam? Ang sweet! Pinandilatan niya ang kaibigang nagsalita. Lumapit pala ito at nakinig. Natatawa nitong itinikom ang bibig at nakipag-high five pa kay Candice. "Sino yung nagsalita? May kasama ka ba dyan?" tanong ni Vance. "Wala. Yung TV lang yon. Pinatay ko na." "Ah, okay. As I was saying, wala ako sa opisina sa Lunes. Pero darating yung maglalagay ng table and filing cabinet mo sa office." Umpisa nito. Hindi siya nakasagot agad. Saglit siyang napaisip sa sinabi nito. "Will you please help them redecorate the office? I mean, instruct them where you want to place the furniture. Bahala ka na sa ayos na gusto mo," dagdag nito. Sakalang nag-sink in sa utak niya ang sinasabi ng binata. He wants her to stay in his office. "Are you sure?" she asked. "Yes, alam ko namang hindi mo guguluhin ang office ko," natatawa nitong tugon. "No, I mean, do you want me to stay inside your office? Hindi ba parang nakakahiya?" sambit niya. Hindi makapaniwalang nakatingin ang dalawang kaibigan na nakatitig lang sa kanya at nakikinig sa mga sinasabi niya. "I actually want you near me." "Ano?" I mean, I want you to be always at reach. I don't have much time for the formal love so you'll be doing most of the works for me," paliwanag nito. Napa-oo na lang siya. Pagkababa pa lang niya ng tawag, hindi na siya tinantanan ng dalawang kaibigan na hindi sabihin ang napag-usapan nila. Wala tuloy siyang nagawa kundi magkwento. Kilig na kilig pa ang dalawang bruha. Ewan niya kung bakit. She can't see anything special about it. If she was special, he would taken advantage of her invitation a while back. Iyon ang ipinapaliwanag niya sa mga kaibigan pero hindi nila ito pinapakinggan. Sometimes she thinks her group of friends is odd. Yung mga iba kasi parang lalaking katulad ni Vance kung todo pigil na sa kaibigan para hindi ma-in love. But her friends are different. They are even pushing her towards him. Her Saturday was spent with friends. Lumabas pa sila kinabukasan. On Sunday, she went home and spent it with her family. Her mom was so ecstatic when she said that she'll work at VLF. Noon pa man, kapag nakare-receive siya ng invitation galing sa mga filan kapag may okasyon, mami niya ang nagtutulak na pumunta siya, pero hindi siya nagpupunta.
Alam naman kasi niya na ang imbitasyon ay out of courtesy lang dahil kaklase niya si Vance. Lahat silang magkakaklase ay automatic na nakaka-receive ng invitation, kaya kapag may natanggap siya ay tinatago niya sa mami niya. Kahit noong ikinasal ang isa sa mga triplets at pinipilit siya ng kaibigang pumunta, ay hindi talaga siya nagpunta. Hindi naman kasi niya ka-close ang isang yon, dahil iba ang section nito. The triplets had different section when they were in high school. Si Vance lang ang naging kaklase niya. Kinabukasan, pagkapasok sa office, sinalubong siya ng sekretarya ni Vance. Engineer, may hired interior decorator na inutusan si Sir, pero kayo pa rin daw ang masusunod. Saad nito habang iginigiya siya papasok ng opisina. There are already 4 men inside. Agad namang lumapit ang interior decorator at ipinakita sa kanya ang sketch na gagawing pagbabago. Minimal lang naman ang mangyayari. I-rearrange lang ang sala set para spacious pa rin ang dating kahit na maglagay ng filing cabinet at table niya. Pwedeng pagpalitin itong filing cabinet at table? Tanong niya sa decorator. Napangiti naman ang lalaki. It was actually her first time to deal with a male interior decorator. Nakakapanibago. May equality na talaga pagdating sa gender roles. Hindi na po kayo magkakakitaan ni Sir Philan, komento nito. That's exactly her point. Halos katapat lang mismo ng table nito ang table niya. Kaya siguradong kita nito lahat ng galaw niya. Kapag pinagpalit naman ang cabinet at table, pwede niyang iusog ang chair ng kaunti para hindi siya nito makikita. Mas okay yan para hindi masyadong awkward kapag may kausap siya. Tugon niya rito. Napatango naman ito kahit mukhang hindi kumbinsido. Kapag may gusto pa daw po kayong ipadagdag na gamit, sabihin nyo lang para ma-order agad. Singit ng sekretarya. Wala na siguro. Tugon na lamang niya. Pareho kasi silang minimalist ng lalaki. Ayaw niya rin na masyadong maraming dekorasyon para kasing mas magulo tingnan kapag ganun. Nanatili lang siya sa reception area kung nasaan ang secretary ni Vance habang inaayos ang loob ng opisina. Gumawa na lang siya ng report tungkol sa mga nakita at nalaman niya sa island para may maibigay sa boss kung sakaling magtanong ito. She was busy typing on her laptop when she smelled a familiar scent. Manly but sweet and soothing. Nakangiting mukha ni Vance ang bumungad sa kanya pag-angat niya ng tingin. He's leaning on the desk. His face is only a few inches away. Itinulak niya ang lamesa para lumayo ng kaunti ang upuan. His nearness suffocates her. Natatawa namang umayos ng tayo ang binata. Come with me, he ordered before moving towards the door of his office. Huminga na lamang siya ng malalim bago sumunod. Akala ko hindi ka pupunta ngayon dito. Saad niya nang magpang-abot sila. Can't I change my mind? Baling naman ito sa kanya nang may pilyong ngiti. She must not forget he is the boss. Hindi na lamang siya nagsalita. Why did you exchange the cabinet and the table? Tanong nito nang makita ang ayos ng opisina. Patapos na pala ang mga nag-aayos sa opisina. Can't I change the plan? Balik tanong niya rito. I figured that. Napailing nito at natatawang tinungo ang upuan nito. Will you try your sitting on your swivel? Nakangiti nitong saad nang makaupo sa pwesto. She didn't even think twice. She immediately went to her chair. Sinadya niyang umusog ng kaunti para hindi siya makita ng binata. This is better. Shit! What happened to the world? Vance exclaimed. Napatayo siya para tingnan ng binata. Napakunot noo siya na makitang okay naman ito sa pagkakaupo. Where's justice in interior designing? Tanong ng binata sa decorator. Napatawa naman ang lalaki pero hindi ito nagsalita.
Hindi niya maintindihan ang dalawa kaya bumalik na lamang siya sa pagkakaupo. Nagpaalam na rin ang mga lalaki nang maayos na ang lahat. You can never hide, Thea. Napapitlag siya nang marinig magsalita ang binata. Nakatayo na pala ito sa harap niya. Itinuloy kasi niya ang ini-encode kanina. Vance laughed when he saw her reaction. You look scared. Wala akong gagawing masama sa'yo. Natatawa nitong sambit. Bahagya pa siyang pinamulahan. Nakakahiya lang kasi kung mukha siyang takot. Hindi naman ako natatakot, nagulat lang. Depensa niya. Vance chuckled. Good, let's have lunch then. Nakangiti nitong anyaya. She wasn't able to answer. He looked so handsome. Mas lalo siyang natameme nang kumindat pa ito.